Ang mga matang umiibig, Chapter 3. Kinabukasan, maaga pa lang ay nasa opisina na si Kara. Pilit niyang inuuna ang trabaho, pero ang totoo'y mas pinipilit niyang huwag isipin si Elena. Kahit na hindi mawala sa isip niya ang mga salitang binitawan nito kagabi. Baka ikaw pa rin ang hawak ko ngayon. Kaya niya ba talagang tanggapin na tapos na? O mas masakit tanggapin na siya ang may kasalanan kung bakit sila nagkalayo? Sa conference room, bago magtanghali, tinawag ang buong core team para sa emergency pitch presentation. Ang marketing team, pinamumunuan ni Elena, ang magpe-present. Pagpasok ni Kara, agad niyang nakita si Elena sa harapan. Eleganteng-eleganteng nakatayo sa tabi ng screen. Confident, matikas, pero sa likod ng malamig na imahe nito ay mata pa rin ng babaeng minsang minahal siya ng buong buo. Napansin ni Elena ang pagdating niya. Sandali silang nagkatinginan. Walang ngiti, pero may bahid ng tensyon sa pagitan nila. Tensyong kay hirap itago. Ang presentasyon, here's our revised campaign strategy, ani Elena. With the approval of finance, we can proceed with production within 2 weeks. Miss Hernandez, any thoughts? Tanong ng CEO kay Kara. Nag-angat ng tingin si Kara mula sa papel. The budget's tight, but doable. I approve it. Napatingin si Elena sa kanya. May pagtataka, tila hindi sanay na si Kara ay sumusuporta sa kanya muli. Ngumiti si Kara. Kaunti lang. Hindi para sa iba, kundi para kay Elena lang. At doon nagsimula ang kaunting pag-angat ng kilay ni Lara na nasa likuran ni Kara. Pagkatapos ng meeting, nagulat si Kara nang biglang lumapit si Elena. Can we talk? Privately. Tahimik lang siyang tumango. Tahimik silang naglakad papunta sa pantry kung saan walang tao. Bakit mo inapprove? Tanong ni Elena, derechahan. Because I believe in you. Sagot ni Kara. I always did. Natawa si Elena. Mapait. Always? Then where were you when I needed you the most? Hindi ako naging matapang, Elena. I was scared of us, of what we were becoming. Then don't act like you believe in me now. Sagot ni Elena. Humakbang palapit. Dahil kung naniniwala ka, hindi mo ako iiwan dati. Ang tila halik na lapit. Malapit na silang magtama. Halos magdikit ang mga mukha. Dama ni Kara ang mainit na hininga ni Elena. Para siyang nalulunod sa titig nito. Sabihin mong wala kang nararamdaman. At lalayo ako. Bulong ni Kara. Tahimik si Elena. Pero ang mga mata nito nagsusumigaw. Sabihin mong hindi mo na ako mahal. Tumingin si Elena sa kanyang labi. Bago ito umatras, biglang tumalikod. Masaya na ako, Kara. Mahina nitong sabi. At hindi na ikaw ang dahilan. Sa elevator, kasama si Lara pagsapit ng hapon, nagkasabay ulit sina Kara at Lara sa elevator. Napansin agad ni Lara ang katahimikan ni Kara. Is everything okay? Tanong nito, sabay hawak sa braso ni Kara. Ngunit pagbukas ng elevator, nakita nila si Elena. Nakatayo sa labas. Tila may balak sanang pumasok. Pero nang makita ang hawak ni Lara sa braso ni Kara, nagbago ang ekspresyon nito. Hindi na ito pumasok. Tumalikod at naglakad palayo. At sa sandaling iyon, ramdam ni Kara ang matalim na sakit ng panibagong pagkawala na para bang sa ikalawang pagkakataon, siya ang iniwan.